Tama. Ngayon ay ang templo kung saan wala ang kaban ng tipan. Templo na walang kaban ng tipan. Ang salita ng Diyos ngayon ay nagmula sa Jeremias 3:16. Jeremias Kabanata 3, versikulo 16. Babasahon ko ito para sa iyo. At mangyari sa mga araw na yaon na kayo'y dadami at lalago sa lupain, sabi ng Panginoon. Wala na silang sasabilin pa, ang kaban ng tipan ng Panginoon. At hindi na ito mapapasa sa sisip, ni alalahanin Manila, ni hindi na nila ito papanawin, ni gagawin pa itong muli. Ito ang salita ng Diyos. Amin. Kung isaysay nato sa mubo ang kasaysayan, ang unang templo, mao kini. Masasabi nating ang unang templo ay ang tabernakulo. Tama? Tabernakulo. Masasabi nating templong tabernakulo. At ang pangalawa ay ang templo ni Solomon. At ang templo ni Solomon ay nawasak noong 586. Nang sakupin ng Babylonia ang Timog Yuda, sa panahon sa Persya, sumala sa nahibalaan, namalik ang katawhan sa Israel ug gitukod pag-usab ang templo ni Jeroyaba. Tama? Kaya kailan ito natapos? Madali, 70 tahon. Natatandaan mo ba ang 70 taon? Tama? Kaya 586 BC, kung babawasan natin ang 70 taon, magiging 516 BC ito. Tama? Kaya 516 BC ang taon kung kailan natapos ang templo ni Zerubbabel. Tama? Ug sa pag-abot gayud sa panahon sa kasaysayan, sa bag-ong tugon sa Ginoo. Tama. Kaya noong mga 20 BC, isang malaking renobasyon ang isinagawa sa templong Cherubim. Kanino? Ni Haring Herodes. Kaya mula noon ay tinawag itong templo ni Herodes. Tama? Templo kingi sa Cheruba. Parehong templo. Apan dako ang gihimong renobasyon nini. Gitawag kini sukad miadto nga templo ni Herodes. Tama? Kaya isipin naton ang kaban ng tipan. Kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay tiyak na matatagpuan sa templong ng tabernakulo at sa templo ni Solomon. Ngunit wala ito roon sa templo ni Jeruba. Wala iyon roon sa templo ni Zerubbabel. Kaya't ating pag-isipan ang kaban ng tipan ngayon. Numero 1, na yon ang paggawa ng kaban ng tipan. Tama? Paggawa ng kaban. Busa, misaka si Moises sa bukid sa Sinai ug 8 ka beses, ingon sa nahibalan ninyo. Sa ika-unom nga pagsaka, gikan sa ika-8 sa ika-3 ga bulan. Kaya isusulat ko ito sa ganitong paraan. Ika-8 ng ika-3 buwan, hangtod ika-17 ng ika-4 na buwan. Tama? Ika-17 o ika-4 na buwan, 40 araw siyang nanatili sa bundok Horeb, bundok Sinai, at natanggap ang mga lumang batas. Tama? At gayon din ang padron ng tabernakulo sa kanan. Huwarang ng tabernakulo. At nang bumagsak ito, ano ang nangyari? Ang mga tao ng Israel sa paanan ng bundok, nilika nila ito, inukit ang idolo na ito, at sinamba nila ang idolo. Tama ba? Kaya ang 2 tabernakulong bato, pasensya na ha, 2 tapyas na bato ang nabasag at ito ay nawasak. Kaya pagkatapos ng ika-6 na pag-akyat at ika-6 na pagbaba, umakyat si Moises sa bundok Sinai. Muli, naalala natin ito, hindi ba? Kaya ang ika-7 pag-akyat ay ang ika-18 ng ika-4 na buwan hanggang ika-28 ng ika-5 buwan. Tama ba? Ika-18 ika-4 na buwan hangtong ika-28 ika-5 buwan. Kaya sa loob ng 40 araw na ito, sa pagkakataong ito ay namagitan siya. Tama ba? Namagkitan siya para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao sa Israel. Hindi ba? Tapos bumaba siya, di ba? At ika-8 pag-akyat. Tama, ika-8 pag-akyat. Ang ika-8 pag-akyat ay mula ika-3 ng ika-5 buwan hanggang ay ika-usa wala sa ika-7 buwan, di ba? Ika-usa wala nga adlaw sa ika-7 buwan. Kaya sa panahong ito, ano ang nangyari? Isinulat muli ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato. Tama ba? Pero kung makikita mo lang ito, ang petsa, gayang nakikita mo, ay ika-29 ng ika-5 buwan. Tama ba?
Kulang, di ba? Hindi kasama ang ika-29 ng ika-5 buwan sa ika-7 o ika-8 pag-akyat na ito, di ba? Kaya anong nangyari sa mga araw na ito? Ika-29 nga ika-5 buwan, ano ang nangyari sa araw na ito? Dalawang bagay ang order, di ba? Dalawang bagay. Una, gisugo sa Dios ni Moises nga mag-andam og duha ka papan nga bato nga susama sa nahauna, og nining higayona itunol kini nga dukaniya. Gupitin, inukit at ibigay, kaya dalawang tapyas na bato. Pangalawa, ang nangyari ay, kung titingnan mo ang Exodo 25, 10 hanggang 11, sinasabi nito na gagawa sila ng isang kaban na gawa sa akasya na may 2.5 siko ang haba at 1.5 siko ang lapad, at 1.5 siko ang taas. At babalutin mo ito ng purong ginto sa loob at labas. Babalutin mo ito, gawa ka ng isang molde na ginto sa paligid nito. Kaya ang nangyari ay gumawa si Moises ng kaban. Ginawa ni Moises ang kaban. Kaban na gawa sa kahoy. Kaban na gawa sa kahoy. Arkang kahoy. Tama ba? Kaya ito na ang oras. Maugyod kini ang pinakaunang higayon nga pagkahimo sa kaban sa kasabutan. Dili ba? Ang ika-29 nga ika-5 buwan ay ang petsa kung kailan unang lumitaw ang kaban ng tipan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maaring hindi ito katulad ng, hindi ito ganap na pinalamutian ayon sa huwaran ng tabernakulo. Tama ba? Gayunpaman, ito ay paunang pangyayari. Prototype ayon dita. Ito ay isang prototipo ng kaban ng tipan. Gayunpaman, ang simula ng kaban ng tipan ay ang ika-29 ng ika-5 buwan. Tama ba? Ika-29 ng ika-5 buwan. Kaya pagkatapos umakyat si Moises sa ika-8 pag-akyat, tama ba? At bumaba siya, at pagkatapos ang mga tao ng Israel kasama si Moises at lahat, sinubukan nilang gawin iyon. Sila ang nagtatayo nitong tabernakulo, tama ba? Kaya habang itinatayo nila ang tabernakulo, pinalamutyan din nila ng maayos ang kaban ayon sa huwaran ng Diyos. Tama? Huwaran ng tabernakulo. Kaya kailan ito inilagay? Kailan ito inilagay sa tabernakulo? Naon ang unang aram ng unang buwan noong 1445 BC. Ang unang araw ng unang buwan ng 1445 BC ay ang araw ng pagtatalaga ng tabernakulo. Ama, mayroong isang araw ng pagtatalaga ng tabernakulo. At ng araw na iyon, ang kaban ng tipan na ganap na pinalamutian na inilagay sa loob ng dakong kabanal-banalan. Tama, sa loob ng dakong kabunobanalan. Exodo Kabanata 40, versikulo 2 hangtod 3, sa unang adlaw sa unang bulan, imong itukod ang tabernakulo sa tolang tipanan. Ibutang nimo didto ang kaban sa patutuo, og tabuni kini sa katabel. Tama? Kaya ang unang araw ng unang buwan noong 1445 BC ay ang araw na itinayo ang tabernakulo. Tama? Ito ay isang araw ng pag-aalay. At iyon din ang araw na inilagay ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Tama? Ikaduha, atong gihisgutan ang paghimo sa arka sa kasabutan gayud, ingon man ang pagkawala sa arka sa kasabutan. Matapos maitayo ang templo ni Solomon, ang kaban ay inilipat sa templo ni Solomon sa kanan. Bisan pa niyan, atunay kahigayo ng kaban sa kasabutan na wala sa mubong nga panahon sa dihang dito pa si Akmomon. Mahitungod sa gidugayon sa paggawala sa kaban, kininakuha gayod sa mga Filisteo dito sa labanan sa Apek, miaton kalibo kagatos og 2 ka tuig sa wala pa si Kristo.
Mao nga atong tanawon og maayo. Tanawon nato kung giunsa kini pagbuhat. Natagpuan ang kaban, kung paano inilipat ang kaban. Tama. Una, pagkatapos makapasok ang mga tao ng Israel sa lupain ng Kanaan, ang Gilgal ang huling pinagkampuhan. Tama? Kaya ang Gilgal, ang lugar kung saan matatagpuan ang tabernakulo. Tama? Kaya naroon din ang lugar kung saan matatagpuan ang kaban ng tipan. At ang Gilgal noong una, sa mga unang yugto ng panahong ito ng pananakop, ang Gilgal ay ginamit bilang isang base camp, hindi ba? Impilang kampo ng militar, kaya naroon ang kaban, naroon ang tabernakulo. Bisan pa niya na, sa dihang hapit na nila masakop ang tanan, gibalhin nila ang ilang puno ang buhatan ngadto sa Shilo. Husto kaana, upang maabot at upang sakupin ang mas malalim na lupain at mas maraming lupain. Tama, mas malawak na mga lupain. Kaya inilipat nila ang kanilang base camp sa Shiloh. Kaya gaya nakikita mo rito, nasa Gilgal iyon. Pero inilipat ito sa Shiloh. Tama ba? Ito ay nasa Gilgal. Ngunit inilipat ito sa Shiloh. Kaya Josue Kabanata 18 talata 1. Sa Josue, usa 8. Usa, nag-ingon nga nagtapok ang tibuok katilimban sa Israel sa Silo, og nagpatindog didto og tabernakulo sa panagtagbo, og ang yuta na ilawom kanila. Busa ang tolda sa panagtigom, ang tabernakulo, gibalhin didto. Nagpasabot kini nga ang kaban sa kasabutan nga naa sa labing balaan nga dapit, dunglan nga gibalhin. Gikan sa Gilgal, dayong gibalhin sa Shilo, di ba? At saka, ano ang nangyari noong labanan sa Apek? Nawala ang kaban sa mga Pilisteo. Tama ba? Kaya sa 1 Samuel, Kabanata 4, talata 1, 1 Samuel 4:1, sinasabi nito, ganito dumating ang salita ni Samuel sa buong Israel. Lumabas ang Israel upang makipaglaban sa mga Pilisteo sa labanan at nagkampo malapit sa Bidatso, habang ang kampo ng mga Pilisteo ay nasa Apek. Kaya ito ang tinatawag na labanan sa Apek. Tama ba? At kung titingnan mo ang 1 Samuel 4, 11, ayon sa nakasaad, at ang kaban ng Diyos ay kinuha at ang dalawang anak ni Eli, sina Homni at Tinahas, ay namatay. Kaya sa labanan ito, sa labanan sa Afek, laban sa mga Filisteo, ang kaban ng Panginoon ay dinala sa larangan ng digmaan at natalo ang laban. Kaya ganito, gaya ng kaban ng tipan, tama ba? Noong panahong iyon, ang pinoprotektahan ng Diyos sa tipan ay si Homni at Rian. At ang galing, di ba? Pero sabay silang namatay, di ba? Namatay sila at nawala ang kaban. Nawala si Ark. At kung titingnan mo ang 1 Samuel, Kabanata 4, talata 21, 1 Samuel 4:21, sinasabi nito, at tinawag niya ang bata na Ikabod, na sinasabi, ang kaluwalhatian ay nawala sa Israel dahil ang kaban ng Diyos ay kinuha at dahil sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. Kaya ano ito? Sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng labanan sa Apek, tama ba? At ang kaban ng Pangimaon ng tipan ay dinala sa larangan ng digmaan at sila ay natalo at nawala ang kaban. Sa bersikulo 12 og, giingon nga tungod nawala ang arka sa kasabutan, ang himaya sa Dios nawala nagikan kanila. Ang himaya sa Dios nawala na. Makakaton dayod kita dinhi og kabililhon kaayo nga leksyon alang kanatong kanan. Gayang sabi ko, ganun ang luhika at ang pagkakasunod-sunod, hindi ba? Naganap ang labanan, inilabas ang kaban ng Panginoon at natalo ang labanan at nawala rin ang kaban. Kaya nga, nawala na ang kaluwalhatan ng Diyos, hindi ba? Iyan siguro ang pisikal na pagsusuri. Tama ba? Ganon ang nangyari sa pisikal na aspeto. Gayunpaman, ito ba talaga ang itinuturo sa atin ng Diyos? Ibig kong sabihin, ganoon ba ka-espesyal ang kaban ng tipan? Kaban ng tipan at taglay nito ang spiritual na kapangyarihan. Tama ba? Espesyal na kapangyarihan sa loob nito. Kaya naman, hindi mo dapat ito mawala. Hindi mo kailangan ito mawala. Dapat mong sikaping gawin ang lahat ng iyong makakaya upang protektahan at iligtas ang kaban ng tipan upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay manatili sa iyong bansa, sa iyong mga tao.
Iyan ba ang sinusubukang sabihin ng Biblia? Subukan mo kami? Ayan ang tanong ko. Dahil ba sa napaka-espesyal ng kaban, kaya noong kasama ang mga tao ng Israel ang kaban, kasama rin ang mga tao ng Israel ang Diyos, at nang mawala ang kaban, iniwan na rin siya ng Diyos? Dito ba? Mayroon bang anumang bagay na yari sa lupa na ginagamit sa simbahan na sumisimbolo? Hindi lang sumisimbolo, kundi mayroon din itong presensya ng Diyos? Halimbawa, tulad ng cross. Halimbawa, tulad ng isang Biblia. Halimbawa, tulad ng isang palpito. Sa ato pa, balaan silang tanan, ang mga libro o butang na naghulagway usab sa presensya sa Diyos. Gayunpaman, kapag nabasag na ang pulpito, ibig bang sabihin nito ay iniwan na ng Diyos ang iyong simbahan? Kapag nawala ang Biblia, di ba? Ibig sabihin ba nito ay iniwan ka na ng Diyos? Hindi ba? Ang napakahalagang aral na matututunan natin mula rito, ang labanan ng damdamin at ang pagkawala ng kabanan. Dili ba kaana ang tinuol? Siyempre, espesyal ang kaban sa kasabutan. Sumisimbolo kini sa presensya sa Diyos. Busa, kinahanglan mag-amping kita sa paghikap ni ini. Dapat natutong alagaan ng mainak. Sama sa atong mga simbahan, Biblia, pulpito o mga lingkuranan sa simbahan, di ba? Ang tanan gayod sa simbahan kinahanglang ampingan. Lakip na ang mga kabalaka, di ba? Lakip na ang mga kabalaka. Gayunpaman, hindi naton dapat ituring ang mga ito bilang isang pamahiin, hindi ba? Bagay na may kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos dito. Wala namang ganoon, di ba? Walang ganoong bagay. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang banal na kasulatang ito. Ang mga tao ng Israel ay nakipagdigma sa mga Filisteo. Hindi naman sila nanalo noon, kaya ang naisip nila ay ang kaban ng tipan na sumisimbolo sa presensya. Ang kaban ng tipan ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, kung ilalabas natin ang kaban ng tipan sa larangan ng digmaan, ipaglalaban tayo ng Diyos at madali nating mananalo sa laban ng ito. Dahil iyon ang kanilang naisip. Busa, tungod niini ang mga homni ug pinansya, gidala gayud nila ang kaban sa kasabutan sa natad sa panggubatan, apan napildi gihapon sila. Dili ba tinuod kini? Natalo sila. Kaya paano natin maipapaliwanag kung bakit sila natalo? At kung bakit nawala ang kaluwalhatian ng Diyos? Hindi lang dahil nawala ang kaban ng tipan, di ba? Pero mas mahalaga, di ba? Mas mahalaga, ito ay dahil mali ang kanilang pananampalataya. Mali ang pananampalataya nila, di ba? Kung titingnan mo, 1 Samuel 2:17. Dumako tayo rito. Hello. Sa usa Samuel 2, usa 7, nag-ingon nga ang sala sa batanon dakok kaayo sa atubangan sa Ginoo. Kay gatamay ang tao sa halad sa Ginoo. Ang humilya at pinakamahusay, tinamak nila ang handog. Gidumtan gayud nila ang serbisyo. Mao nga mag-Bible study kita karon, dili ba? Gikasilagan nila ang pag-alagad sa adlaw sa Ginoo. Gikasilagan nila ang pagpakikita sa Dios ug naghunahuna kini, di ba? Kining kaban sa kasabutan na ay espesyal og espirituhanong gahom. Kaya kung dadalhin ko ito sa larangan ng digmaan, kung dadalhin ko ito saan? Sa usapang pangnegosyo, di ba? Abangan ko sa Dios ug buhaton kini sa Dios. Dili kini husto. Walay ingon ana. Dili ingon ana ang dagan. Ang dahilan kung bakit nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa bayan ng Israel ay dahil mali ang kanilang pananampalataya, hindi ba? Hindi lang ang Hominium Finance at lahat ng tao, lahat ng maharlikang tao at lahat ng mga taong ito ay may maling paniniwala na kung ang kaban ng tipan ay dadalhon sa larangan ng digmaan at sila ang mananalo rito, tama ba? Ang kaban ng tipan ay gagana lamang bilang isang anting-anting, tama ba? Gumagana ka lang bilang isang mahika. At iyon ang maling pananampalataya. At dahil sa maling pananampalatayang iniwan ng Diyos, tama ba? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis na. Kung titingnan mo ang 1 Samuel 4,
1 Samuel 4:4 sinasabi nito, kaya ang bayan ay nagsugo sa Shiloh at Elsed. At mula roon ay dinala nila ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa ibabaw ng mga kerubin. At ang dalawang anak ni Eli, sina Homni at Pinyas, ay naroon kasama ang kaban ng tipan. Tama ba? Ang Homni at Phineas na ito ay katabi ng kaban ng tipan dahil alam nila kung gaano kahalaga ang kaban ng tipan. At naroon lang sila sa tabi nito, sa tabi lang nito. Parang alam mo na, kung ito ang napaka-espesyal na bagay, di ba? Hawak ko, dadalhin ko. Ganon din ang ginawa ni Homni at Venus. Hawak nila ang kaban, hindi magkadikit, pero katabi lang nila ang kaban ng tipan, tama ba? Iniisip at naniniwalang mananalo sila sa laban sa paggawa nito. Pero, ngunit, namatay sila at natalo sa labanan dahil maling kapalaran ang natanggap nila. Maling tada na yan. Hindi ko sinasabing, gayang sinabi ko, ang kaban ng tipan at lahat ng banal na kagamitan at mga banal na bagay sa simbahan ay dapat hawakan at dapat ingatan, hindi ba? Gayonpaman, walang anumang bagay sa lupa na may kapangyarihang espiritual. Walang anumang bagay sa lupa na mayroong presensya ng Diyos. Bisan pa man ang libro nga adunay pirma nga agi o ang karatula mismo ni Pastor Philip Lee. Tama, wala itong anumang spiritual na kapangyarihan. Iyan ang sabi ni Pastor Philip. Tama, hindi iyon ang sinasabi ko. Iyan mismo ang sinabi ni Pastor Philip. Tama. Bisan ang libro nga iyang gipirmahan, wala gihapoy gahom nga espirituhanon. Bukod pa rito, kahit na ang mga aklat na nilagdaan ng ating tagapagtatag na pastor, walay itong espiritual na kapangyarihan. Walang ganoong bagay doon. Tama. Kaya ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay hindi ang mismong bagay, kundi ang pananampalataya. Mahalaga ang tamang pananampalataya. Kung mayroong tamang pananampalataya kina Homni at Atenas, kung mayroong tamang pananampalataya sa mga tao ng Israel, kung mayroong tamang pananampalataya, tama. Kung gayon, ay naroon po ng Diyos, tutulungan silang Diyos. Ngunit dahil merong maling pananampalataya na naiwan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tama. Kaya mga kapatid to, magkaroon tayong tamang pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang tamang pananampalataya sa tinuod nga pagtuo, tabangan og luwasan ta sa Diyos. Palalayayan tayo ng Diyos mula sa panahon ng kahirapan at panahon ng pandemyang ito, COVID-19. Amen. Tama. Kaya ang pangatlong malaking numero, 3 ay. Nakita ko. Sa tingin ko, tama. Ama, kaya ang sinagbilang 3 ay kumukuha ng arko. Pagkuha ng arko. Kaya pagkatapos mawala ang kaban sa labanan sa Afek, tama? Dinala ito sa mga lungsod ng mga Filistiyo, tama? Mga lungsod ng lupain ng mga Filisteyo. Una itong ipinadala sa Ashdod, gayang nakikita mo. Tama, Ashdod. Pagkatapos ay ipinadala ito sa Gak. Pagkatapos ay ipinadala ito sa Ekron. Tama. Kaya, gaano katagal iyon doon sa lupain ng mga Pilisteo? Sa lupain ng mga Pilisteo, gaano katagal na natili roon ang kaban? Sinasabi ng Biblia na 7 buwan. Tama, 7 buwan? 1 Samuel 6, 1 Samuel 6:1, sinasabi nito ngayon, ang kaban ng Panginoon ay 7 buwan pa lamang nasa lupain ng mga Filistea. Tama. Kaya nasakop ang kaban. Nawala ang ark nung labanan sa Apeya. May 11 o 2 BC, di ba? 1102 BC at napunta ito sa Ashdod, Garth at Akeron. Tama. Ughuman sa paglabay sa 7 ka bulan, gihatod o gipadala kini nga butang dito sa Shimes. Ama, Shimes, dito. Kaya kung titingnan mo ang 1 Samuel 6:12, 1 Samuel 6:12,
Ingon ni ini, basahon nako ang bersikulo na 10 hangtod 12. Gibuhat kini sa mga tao, nagkuha silag duha ka gatasan nga baka, giyugo sa karumata o gipabilin ang mga nati sa balay. Gibutang nila ang kaban sa Ginoo sa karumata uban ang kahon sa mga bulawan nga ilaga og mga hubag. At ang mga baka ay dumaan sa tuwid na daan patungo sa amuna nga, Shenes. Mipadayon sila sa dalan, nagaungol samtang naglakaw, ug wala muliko sa tuo sa wala. Ug ang balaod sa mga Pilistiyo nagsunod hangtod sa utlanan sa Beshemes. Human sa 7 ka bulan, unsa may nahitabo. Bisan asa ang kaban, gubo ni nini ang tanang Dios dito, di ba? Gipukan ni nini ang tanang estatwa og idolo. Nagdala kini og daghang peste og problema, di ba? Gipadala kini sa Asdod og dayon gipadala sa Gath. Ipinadala ito sa Akeron, tama ma? Naghuna-huna ang mga pangulo sa mga Filisteo nga tingali kinahanglan na natong ibalik kining arka sa kasabutan, dili ba? Kaya gumawa tayong pagsubok. Kunin natin ang bakang ito at ilagay natin itong kaban ng tipan. Kung ang baka ay pupunta sa Batshemesh, tama lang na ibalik ang kaban ng tipan. Tama ba? At kung hindi, kung mapunta pa ito sa ibang lugar, alam mo na, naguguluhan lang kami, ano lang ba ang ginagawa namin? Walang muwang? Tama. Kaya hindi, ayabawion natin. Kaya ginawa nila ang pagsubok at ang baka ay diretsong pumasok sa Beshemage, tama ba? Bisimahij, kaya alam nila na hindi na nila dapat itago pa ang kaban. Kaya ilalabas nila ito sa mga taong nakatira sa Bashmesh. Tama ba? Bashmesh. Kaya bumalik ang arko sa Bashmesh. Tama ba? Pagkatapos ng 7 buwan. Ano ang nangyari pagkatapos ng Bashmesh? Kaya ang mga tao sa basement, hindi ito gugana. Sige. Kaya ang mga tao sa Mishmesh, pag-usapan natin kung ano ang dapat nilang gawin sa ark na ito, di ba? Hindi pwedeng basta-basta nila, alam mo na, dahil hindi sila isang Levi. Hindi pwedeng basta-basta nilang kunin o alagaan o pamahalaan ito, di ba? Kaya naisip nila ito at tinawagan nila ang amo. Iniulap nila ito sa mga taong ito sa Kiryat Jearim. Tama ba? Dito si Kiryat Jearim. Kaya't ang mga lalaki ng Kiryat Jearim ay dumating at kinuha ang kaban ng Panginoon at dinala ito sa bahay ni Abinadab sa burol at itinalaga si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. Kaya nakikita mo na ngayon na ang kaban ay inilipat sa bahay ni Abinadab. Tama ba? Bahay ni Abinagad. At nanatili ito roon, tama ba? O sa dihang kining gihunahuna ni Haring David, nakahukom siya nga husto kini. O gusto niya nga ibalhin kining kaban sa kasabutan ngadto sa siyudad ni David. Tungod ni ini, sila milugsong ug naningkamot gayud sila sa pagbalhin sa maong kaban. Alam mo naman na mali ang paraan na ginamit nila. Kaya namatay doon ang mga udya, tama, at saka nangyari ang aksidente. Kaya sinabi ni Haring David, hindi, wala na iyon. Tama, dito na tayo tumigil. Kaya't umulis ang kaban sa bahay ni Abinadab, ngunit hindi pa nakarati sa lungsod ni David. Kaya't napunta ito sa bahay ni Obed-Edom. Ama, bahay ni Obed-Edom. Kaya mula sa bahay ni Aminadab ay napunta ito sa bahay ni Obed-Edom. At gaano katagal siya nanatili dito? Sinasabi ng Biblia na 3 buwan. 3 buwan itong nanatili roon. 2 Samuel 6:10-11. 2 Samuel 6:10-11, sinasabi nito, at ayaw ni David na ilipat ang kaban ng Panginoon sa loob ng lungsod ni David. Ngunit dinala ito ni David sa bahay ni Obed-Edom sa Gidita. Kaya't ang kaban ng Panginoon ay nanapili sa bahay ni Obed-Edom na Gidita. 3 buwan, pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang buong sambahayan niya, hindi ba? Kaya napunta ito doon. At sa wakas, pagkatapos ng 3 buwang ito, nang marinig ng hari na ang sambahayan ni Obed-Edom ay labis na pinagpala, hindi ba? Muling nais ni Haring David na ilipat ang kaban ng tipan sa lungsod ni David. Bakit lungsod ni David? Dahil hindi pa nitayo ang templo ni Solomon. Tama, ang templo ni Solomon ay itinayo noong panahon ni Solomon, tama ba? Sa pagkakataong ito,
panahon ni Haring David. Kaya ang templo ay ganool. Hindi panay tayo. Wala pa may natukod nga templo. Tungod ni ini, gidala nila ang kaban sa lungsod ni David. Kaya ang susunod ay ang lungsod ni David. Oo, lungsod ni David. At kung titingnan mo ang First Chronicles, tama ba? Sa unang kronika, kapitulo'y 15, versikulo 1, nagtukod si David og mga balay para sa iyang kaugalingon sa siyudad ni David at naghanda siya. Aumanin, naghanda siyang lugar para sa kaban ng Diyos at nagtayo ng tulda para dito. Kaya sa wakas ay ibinalik ang kaban ng tipan sa lungsod ni David. Tama? Kaya kung ibuod natin dito sa lupain ng mga Pilisteo, gaano katagal ito na napili roon? 7 buwan? 7 buwan? At kunin na natin? Hinhapit na natin at asikasuhin na natin. Ang kaysa naging hari si David, hanggang sa naging hari si David, ang labanan ng epekto bilang? Gayan sabi ko, labanan. Ugamay ranog epektong nangyayari. 1,102, tama. Kaya noong 1,102, ang tudkanusa man nahimong hari si David sa tuig nga 1,010, di ba? 1,010. Kaya ang tagal na ito ay maaring kalkulahin bilang 92 taon. Tama? 92 taon. Pagkatapos maging hari si David, naghari siya sa Hebron ng 7 taon at 6 na buwan. Ama, 7 taon at 6 na buwan. Kaya't ang paghari niya sa Hebron ay 7 taon at 6 na buwan. At noong lilipat na siya sa Jerusalem, tama ba? Noong siya ay naging hari sa buong lupain ng Israel. Tama? At ang kaharian. Tama? Na naisip niya ang tungkol dito, ang kaban. Tama. Kaya iyon ang sandaling sinubukan niyang ilipat ang kaban sa unang pagkakataon. Tama at nabigo ito. Kaya't na napili ito sa bahay ni Obed-Edom ng 3 buwan. Tama, 3 buwan. At pagkatapos noon ay bumalik ito sa lungsod ni David. Kaya kung kakalkulahin natin ang lahat ng ito, idagdag ang lahat ng tagal na to, magiging 101 taon ito. At 4 na buwan. Tama. 101 taon at 4 na buwan. Hindi naman sa buong panahong ito ay nasa lupain lang mga gentil ang arko, di ba? Sulod sa 7 ka bulan nga kini nagpabilin sa yuta sa mga dapit sa Pilisteo. Husto. Apan nahanaw na kini gikan sa Shiloh, ug unya nagubot kini apan nibalik sa dakbayan ni David diin sa ulahi itukod hang templo. Ama, kaya umabot ito ng 101 taon at 4 na buwan. At 3 taon at 4 na buwan. Ama, kaya pagkatapos makuha ang kaban, ano ang mangyayari? Ngayon na ang paglalagay ng kaban sa templo. Ama, paglalagay ng kaban sa templo. Inilagay sa kaban sa templo. Kaya itinayo ni Solomon ang templo at natapos ito noong ika-8 buwan ng 959. Tama, 959. Ambot itong halos 6 na taon at 6 na buwan. Hindi tayo daan sa Solomons. Ang panahon ng pagtatayo ng templo ni Solomon ngayon. Tama. At pagkatapos makumpleto ang lahat, ang kaban ay inilipat sa kabanal-banalan. Sa templo ni Salomon, usto sa templo ni Solomon. Sa usa Hari 8:6, gidala sa mga saserdote ang arka sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa dapit niini. Sa pinakabala ang dapit sa templo, ilalom sa mga pako sa mga kirubin. Bisan pa ni ana, kaimportante nga butang nga mahimo natong mamatikdan, mao nga niining ritual sa pagbalhin, detalyado nga gihulawati sa bala ang Biblia kung unsa gayud ang anaa sa sulod sa kaban sa kasabutan. Kung titingnan mo ang 1 Hari 8, 1 Hari 8:9, sinasabing walang anumang bagay sa kaban maliban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moses doon sa Horeb kung saan nakipagtipan ang Panginoon sa mga anak ni Israel nang sila ay lumabas sa lupain ng Ehipto.
Kaya ano ang dapat na nasa loob ng arka? Ang tatlong bagay, tama. Una ay 2 tapyas na bato, siyempre. Ang pangalawa ay garapon ng mana. Tama, garapon ng mana. Ang pangatlo ay ang tungkod ni Aaron o katawan ni Aaron para magsulat. Ug ang katawan ni Aaron, ang tungkod. Ngunit, gaya ng sinasabi sa Biblia, noong panahong inilipat na ang kaban sa templo, ang kabanal-banalang lugar sa templo ni Solomon, nawawala ang 2 bagay. Anging ang 2 tapyas na bato lamang ang naroon, siguro dahil mabigat. Ano mang ang dahilan, ang 2 tapyas na bato na lamang ang natitira. Wala na yung 2 pang gamit, di ba? Kaya sigurado ako noong nasa Shiloh ang kaban ng tipan, tama ba? Noong ang tabernakulo at ang kaban ng Panginoon na tinatawag na tipan ay matatagpuan sa Shiloh bago ang labanan sa Afek, tama ba? Nandoon lahat ng 3 gamit sa loob, di ba? Kaya hindi natin alam kung kailan nawala ang 2 bagay na ito, pero masasabi nating mula ito sa panahon ng labanan sa Arphag, tama ba? Mula sa panahon ng labanan sa Arphag, hangtong sa mabawi ito sa lungsod ni David. Sa loob ng 101 taon at 4 na buwang ito, kahit papaano ay nawala ang 2 bagay na nasa loob ng arka, hindi ba? Kung nawala na sana. Iyan ang mauunawaan at makikita natin sa pang-5, sa huli ay sa pang-5. Pagkawala ng arko. Napakahirap nating makuha uli yan mayon, di ba? Pero pagkatapos ay wala na naman. Nawala na naman ito. Kaya nawawala ang arko. Busa, ang habagatang Juda, naguban niya tong 8 kagatos kalimusa ug unom sa wala pa si Kristo. Ug ang templo nga gihisgutan sa Biblia, gisunog usab. Dili ba tinuod? Sa duha, Hari 2:5, 9, gisunog ang balay sa Ginoo, ang palasyo, ug tanan balay sa Jerusalem. Ang matagdakong balay iyang gisunog. Bahing kini sa pag-atake sa Babylonia, sa habagatang Juda ug Jerusalem. At nang mangyari ito, ang bahay ng Panginoon, ang templo, ay sinunog. Ibig sabo, sinunog ang templo ni Solomon, hindi ba? At sinunog ang bahay ng hari kasama ang palasyo. At lahat ng mararangyang bahay ay nasunog noong panahong iyon, tama ba? Kaya ito ang panahon kung kailan winasak ang templo ni Solomon, hindi ba? 586. Nang winasak ang katimugang Juda, winasak din ang templo. Tama. Gayunpaman, lubhang kakaiba na tingnan ang impormasyong ito na nakasulat sa bersikulo 13 hanggang bersikulo 17, bersikulo 13 hanggang bersikulo 17, bersikulo 13 hanggang 17, na nakalista ang lahat ng mga bagay na kinuha ng sundalong ito ng Babylonia mula sa templo ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, tama? Kaya inilalarawan ito kung gaano karaming mga kawaling apoy at alam mo na kung gaano karaming mga bagay ang kinuha sa mga ito. At sinasabi rin ito na gaya ng 2 haligi at sa harap ng templo, ano nga mga pangalan ng haliging ito? Sigurado akong alam nating lahat ang tungkol sa 2 malalaki at napakalaking templong ito sa harap ng kutserta. Pasensya na, malalaking haligi sa harap ng templo. Ang si Jakin, ang si Boaz. Kini ang mga ngalan sa haligi. Gihulawatan sa Biblia nga gikuha pagani sa mga taga-Babylonia ang maong mga haligi. Inalis ko ang napakalaking, ibig kong sabihin hindi ito magiging, alam mo na, napakaliit na haligi. Napakalaking haligi ito, di ba? At ang malaking haliging ito ay marahil ay binuwag at dinala ito sa Babylonia. Kaya palata 13 hanggang 17, hindi ko ito babasahin, pero mababasa mo, alam mo na, ang mga palanggana at ang mga kala ng kapoy at maging ang 2 haligi ay kinuha. Dito na itala ang lahat. Ngunit ang isang bagay na hindi natin mahanap ay ang kaban ng tipan. Sa paanuman ay wala ang kaban ng tipan sa listahang ito. Nagpasabot kini nga dako ang posibilidad nga ang mga sundalo o ang tibuok kasundaluhan sa Babylonia
sa wala pa nila gikuha ang tanang bililhong mga kagamitan o ang tanang muebles gikan sa balaang templo, ang kaban sa kasabutan lagmit na kubkuban na o gilikay o gitaguan na sa katawo. Nailigtas ito, naihatid ito. Tama ba? Kaya hindi ito dadalhon sa Babilona. Hindi natin alam kung sino, hindi natin alam kung paano, ngunit malamang na ang kaban ng tipan ay itinago mula sa mga kamay ng Babylonia upang hindi ito madala. Maraming hypothetical na mga chismis at pamamaraan tungkol dito at maraming sinasabi ang mga tao. May mga nagsasabi na ang kaban ng tipan na ito ay ipinago at ipinadala sa bundok Horeb, ang bundok Sinai, kung saan unang ginawa ang tabernakulo. At sa palagay ko ay may isang kuweba na tinatawag na Yungib ni Moises. At may nagsasabi na ang kaban ng tipan ay ipinadala upang manatili sa kuweba ni Moises. Sinasabi naman ng isa pang grupo na dahil nagkaroon ng magandang relasyon si Solomon kay Shiva, ang hari ng Shiva o kaharian ng Shiva, kaya ang kaban ng tipan ay kinuha bago ang pagsalakay o pagwasak ng mga taga-Babylonia. Tama ba? At ito ay palihim na ipinadala sa kaharian ni Shiva. Gayunpaman, maging mula sa kuweba ni Moises o sa kaharian ni Shiva, hindi natagpuan ang kaban o ang bakas ng kaban. Hindi natagpuan ang Trail of the Art. Hindi natagpuan. Kaya chismis lang tala. Isang haka-haka lang yan sa ngayon, di ba? Kaya paano pa tayo naniniwalang nawala na ito? Di ba? Nawala ito. At mula noon hanggang ngayon, hindi pa ito natagpuan. Kaya pala, nawala na. Nawala naman, di ba? Nawala ito. Kaya dahil nawala na ito, noong panahong nawasak ang katimugang Juda. Ngayon, isipin natin ang templo ni Zorobabel. Kailan ito nangyari? Noong panahon ng Imperyong Persiano, di ba? Ang hari, si Ciro, tama ba? Pinayagan niya ang mga tao ng Israel na bubalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Dahil ang kaban ng tipan ay hindi dinala sa Babylonia, kundi nawala. Kaya naman, mula noon, ang ibig kong sabihin, ang templo ni Zorobabel, pagkatapos itong muling maitayo, ay wala na roon ang kaban. Tama ba? Wala roon ang kaban ng tipan. Sinusundan mo ako, di ba? Busa, ang templo ni Zorobabel walay kaban. Kung wala kini, unsaon man ang kang Herodes. Ingon ako, ang templo ni Herodes dili bag-o. Isinagawa ang malaking renovasyon sa lumang templo ni Jerobaba. Kaya kung wala ang kaban noong panahon ng templo ni Zerubaba, wala rin ang kaban sa templo ni Herodes. Tama ba? Bunsa, sukad pa ni adtong 586 BC sa dihang nahanaw na ang kaban sa kasabutan, wala na gayud makiti ang arko dinhi sa kalibutan, di ba? Mula sa kasaysayan, di ba? At wala nang itinala pa ang Biblia anumang karagdagang impormasyon, anumang detalye tungkol sa kaban. Tama ba? Mao nga, nagtuo kita nga nawala na kini sa hingpit. Dili ba tinuod? Nawala nito. Kaya kung nawala man ito, tiyak na may nakatutulong na aral sa kasaysayan, hindi ba? Tiyak na may nakatutubos na aral sa kasaysayan kung bakit hinayaan ng Diyos na mawala ito o kung bakit may plano ang Diyos na mawala ito, hindi ba? Kaya, pero bago tayo dumako sa nakatutubos na pisikal na aralin, tama ba? May isang bagay, may dalawa pang bagay na masasabi ko ay ayon sa tradisyong Hudyo, sinasabing naglalagay sila ng isang malaking bato sa lugar ng kaban. Tama ba? Sa halip na ang kaban at ginamit bilang patungan ng insenso sa araw ng pagbabayad sala. Sa araw ng pagbabayad sala, natatandaan mo ba ang proseso sa ritual sa araw ng pagbabayad sala? Ang mataas na saserdote, tama, dalhin mo itong insenso. Tama ba? Insenso. At pumasok siya sa loob at dinala ang lahat ng usok na ito. Tama ba? At dahil wala ng lugar,
Ibig kong sabihin doon, dahil walang arko, kaya nila inilagay ang malaking batong ito at inilagay ang insenso. Tama ba? Sa ibabaw nito, sa batong ito na nakasulat sa tradisyong Hudyo, adisyong Hudyo, busa, sigurado gayod, sigurado nga pagkahuman, ang buot na kong ipasabot, sigurado nga walay arka sa kasabutan sa templo ni Jeruba. Husto ba? Hindi naman muling ginawa ang ark, di ba? Hindi muling itayo ang arko. Nawawala si ark at nanatiling nawawala. Tama ba? Ug sa tuig na 70 usab, dili ba tinuod? Unsa man gayod ang nahitabo ni adto? Ang Jerusalem ay tuluyang nawasak at tuluyang naglaho sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ba? Kanino? Sa pamamagitan ng Romanong general na si Tito. Tito, kama, dugan si Tito at talagang nanaig siya. Tama ba? Talagang nalampasan niya ang lahat. At dahil sa pananaw ng mga Romano, itong si Tito ay isang mahusay na general. Tama ba? Ang matagumpay at matagumpay na general. Kaya itayo nila ang arkong ito ni Tito. Arko ni Tito. Tama ba? Ang pintuan ni Tito. Arko ni Tito. Ug kining tanan nga inyong makita kay mga hulagway gayod sa pagpang-awat ug pagpangkawkaw. Dili ba? Kini sila ay klarong gikulit nining dako nga arko, nining karaan nga arko nga hinimo gikan sa bato. Og dinhi nining partikular nga hulagway, makita nato ang kaimportante kaayo nga butang nga angay natong hapagan sa pagtagad. Ang isang bagay na maaring ituring na gintong kandelero. Gintong kandelero, tama ba? At naroon din ang mesa ng tinapay. Mesang tinapay. Kaya alam mo, ang lahat ng mga banal na muebles at mga banal na kagamitan sa loob ng kabanal-banalan at sa loob ng banal na lugar, tama? Ito ay kinuha ng mga Romano, sundalong Romano, mga taong Romano, noong pag-ataking ito ni General Titus, at ito ay inilarawan sa arko na ito ni Titus. Gayunpaman, walay bagay na maaring ituring, maaring makita bilang kaban ng tipan. Kaban ng tipan sa larawang ito at sa arkong ito ni Tito. Kaya naman, masasabi nating tiyak na nawala ang kaban ng tagatakip noong 586 BC nang mawasak ang katimugan Juda at nang masunog ang templo. At mula noon ay hindi na ito bumalik. Hindi na ito muling ginawa. Tama ba? Hindi na ito muling itayo. Kaya ganoon na mo naintindihan. Kaya ano nga ba ang nakatutubos na aral sa kasaysayan? Anong dahilan ito? Una, ang pangunahing banal na kasulatan ngayon, Jeremias 3:16. Sabi sa Jeremias 3:16, at mangyari sa mga araw na yaon na kayo'y dadami at lalago sa lupain, ayon sa kautusan, hindi na sila magsasalita pa. Ang kaban ng tipan ng Panginoon, hindi na iyon mapapasaisip, ni alalahanin man nila ito, ni hindi na nila ito papansinin, ni hindi na ito gagawin muli, di ba? Kaya nga, ang Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, ay nagpropesiya na ang kaban ng tipang ay mawawala. Hindi ba? Mawawala. Darating ang panahon na mawawala ang kaban ng kautusan, ang kaban ng tipan. Tama ba? At hindi na muling gagawa. At hindi naman ganoon katagal nga asam-asam ito ng mga tao, di ba? Daghan kaayo ang atong nahinumduman o daghan usab ang atong nahisgutan. Aron mas masabtan nato kini og maayo, ang pagkawala sa kaban sa kasabutan sumalagayod sa kabubuton ug plano sa Dios. Dili ba tinuod kini? Kalooban ng Dios at plano ng Dios. Dahil hinulaan na ng Diyos na mawawala na ito, mawawala rin ito, di ba? At hindi ma ito uulitin. Pero bakit nga ba? Bakit? Tungod kay ang sulod ni ini, kinahanglan nimong hinumduman, ang ngalan sa kaban, mao ang kaban sa kasabutan. Dili ba tinuod ka na? Kaban ng tipang. Ngunit sa panahon ng bagong tipan, sino ang diwa ng tipan? Sino ang diwa ng bagong tipan? Hesukristo, hindi ba? Hesukristo. Kaya pinawin ng Diyos ang kaban ng tipan upang turuan ang mga tao na ngayon ay dapat tayong magtuon
hindi sa mga bagay na makalupa. Tama ba? Pero si Hesukristo mismo, di ba? Tinuod na. Si Hesukristo mismo ang bagong diwa ng bagong tipan. Di ba? Ang diwa ng bagong tipan. Sa 1 Korinto, 1:1-2:5, sa samang paagi, gikuha niya ang kopa human sa panihapon nga nag-ingon, kining kopa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Ingon usab ang kanunay ninyong pag-inom ni ini sa paghandom kanako, di ba? Ang kopang ito ang bagong tipan. Si Hesukristo ang bagong tipan, hindi ba? Noong panahon ng lumang tipan, ang kaban ay sumisimbolo sa tipang ng Diyos. Karon, sa bagong tipan, dili ang arka o kahon, dili ang mga butang sa kalibutan ang gihisgutan, di ba? Apan karon, si Hesukristo ang simbolo sa kasabutan. Siya mismo ang kasabutan. Si Hesukristo gayod mismo ang atong kasabutan. Kaya gusto ng Diyos na magtuon tayo kay Hesukristo, hindi ba? At huwag kayong maging pamahiin tungkol sa bagay na ito, tungkol sa kwintas na may krus o alam mo na, ang librong may, alam mo na, autografya ng sikat na pastor, di ba? Lahat naman sila pwedeng maging idolo, di ba? Ibig kong sabihin, maganda ang mga ito, mahalaga ang mga ito, napakagandang souvenir ang mga ito. Napakahalaga niya. Naintindihan ko? Ngunit, pinawala ng Diyos ang kaban ng tipan dahil ang mga tao, kung naroon ang kaban, maaring hindi sila mag-focus sa paniniwala kay Hesukristo. Pareho lang naman ang dahilan kung bakit Diyos tinanggal o itago ang puntod ni Moises. Tama ba? Hindi pa natagpuan ang libingan ni Moises, di ba? Ganon din naman siguro napupunta ang mga tao sa libingan ni Moises kaysa isipon kung ano ang laman nito. Hindi ba? Sa parehong paraan. Busa, kamo minahal na akong mga igson, ang labing mahinungdanon karon mao ang diwa sa kaban sa kasabutan. Ayan ay si Hesukristo. Isama nato siya sa atin. Tigilan na natin ang paghahanap, ang pagsubok na maghanap. Ibig kong sabihin, magandang subukang hanapin ang kaban ng tipan. Mas importante, di ba, kung gusto nimo na, padayon lang. Maayo ni sa arkeolohiya, pero mas importante, dapat na atay kaban sa tugon. Si Hesukristo ay tayo limiba. Si Hesukristo sa kabanal-banalang lugar, sa pinakasentrong lugar sa ating buhay, sa ating puso at sa ating espiritual na templo. Amen? Pinupure ko yan. Ang akong kinasing-kasing nga pag-ampo mao nga ang kaban sa kasabutan, na mao ang atong Ginoong Hesukristo, mupuyo og mopahimutang gayod sa pinakabalaan nga dapit diha sa imong tibuok kinabuhi ug sa imong lawas. Amen.